bago nyo kasuhan si BP Sara, may binibintang kayong kaso. Halimbawa, pinagbintangan si Marcoleta kaya nakakulong. Pinagbibintangan siya na hindi niya dineklara yung 75 million na neregalo sa kanya. Merong bintang. Ano bintang nyo kay BP Sara? Bakit nyo pinabubuksan yung yung pera, yung niya, yung bank account? Kasi sabi ni Jokno, para daw maikumpara yung bank account sa AMLAC. O edi fishing expedition nga. Sinabi niyo ba magnanakaw si BP Sara? Hindi. Sinabi niyo ba na nasa bank account niya yung nagtatago siya ng pera sa bank account niya? Hindi. Ano sinabi ni Jokno? Kaya po natin gustong pabuksan para makumpara natin. Tapos, i-chismis na lang dahil malakas ang ebidensya, sabi ni Ridon, baka magre-resign si BP Sara. Ayon sa rumors, ayon sa utang na chismis na lang yung batayan. Ayon sa chismis, rumors po is chismis sa Tagalog. Ayon sa chismis, baka, eto, basahin natin yung sinabi ni Ridon. Eto sabi ni Ridon, may persistent rumors o merong chismis ukol sa planong pagbibitiw ng Vice Presidente. O, kaya po, nung nasa speech po ni BP Sara, ito po ang pinahayag niya. Ito po, totoo to dahil makikita nyo po to sa speech niya. Hindi ako magre-resign. Mariing tinanggi ni Vice President Sara Duterte ang espekulasyon. Magbibitaw siya sa pwesto sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial. Hindi ako magre-resign. Yun ay betrayal ng 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Yan po ang matapang na pahayag ni BP Sara tungkol dyan sa resignation. Ang tindi ng kalaban natin Ang mga kalaban po natin, kaya po nila mag-fake news pero walang nag-aakusa sa kanila ng fake news. Meron bang nagsabi sa media na fake news si Ridon? Nung sinasabi niya na meron siyang balita na magre-resign? Wala. Meron ba nagkakaso sa ilong ni Ridon? Wala. Di naman tayo mahilig dyan. Tsaka wala tayong perang pangkaso. Nagtataka nga tayo sa kanila. Maya't maya, kaso ng kaso. Maraming pera pag kaso ng kaso. Tsaka pag wala kang karapatang mag-vlogger kung di mo kayang sagutin yung mga binibintang sa'yo. Diba? Nagbibintangan ka. Dalawa lang po yan Pag hindi mo kalibel yung nagbibintang sa'yo, bakit mo naman sasagutin? Pasisikatin mo lang yan. Pag kalibel mo naman, pwede mo lang sagutin, di ba? O vlogger, o mga politiko namin, hindi kami mahilig magdemanda na ganyan. Okay. Maliwanag na po yan. Palaban po si BP Sara, yung sinabi niya po na siya ay tatakbo sa 2028, yan pa rin po. Yan po ang problema nila. Yan po ang tinik sa dibdib nila. Dahil alam po ng mga magnanakaw, hindi man sila ngayon makasuhan. Pag si BP Sara po ay naging presidente na tsak sa kanila. Mapapakanta sila ng habang buhay, kami sa'yo'y naghihintay. Sama-sama kayo. Yung pinatayo yung kulungan sa payatas. Kayo. Kayo ang pupuno dyan. Okay. Ito na po tayo. Inaakusahan po, ito ang bagong akusasyon ni Lacson. Nagtaka raw siya, hindi lang pala isa ang bagman nito ni Alan Peter Cayetano. 3 raw po ang bagman ni Alan Peter Cayetano. Okay. Ayon po kay Lacson, 3 pala ang bagman. Tinding pera niyan, di ba?
Si Lacson ang galing niyang ano yun, no? Yung mag-promote ng mga, naalala niyo yung dinala niya sa Senado, yung mga naka ano pa, yung dalawang babae na balot na balot pa yung mukha. Ano na nangyari ron? Wala lang. Pautot lang, palabas lang lahat. Ngayon, eto na naman. Kala mo talaga yung mga tao. 'Di ba? Ano po sabi ni Cayetano? Haharapin ko 'yan. Cayetano bumuelta matapos ilantad ni Lacson ng Amunoy. 3 bagman. Pero hindi po 'yan ang nakakatakot sa pronouncement ngayon ni Lacson. Kasi tayo matagal na nating hinihintay ang mag-imbestiga sa flood control. Once na mag-imbestiga po sila sa flood control, alangan naman, obvious naman kung yung iimbestigahan lang nila ay tagig lang, di ba? Kung bubuksan po nila investigasyon sa Blue Ribbon Committee, napaka-obvious naman na kung tagig lang po yung isasalang nila. Yun ang gusto ni Lacson, tagig lang. Bakit gusto ni Lacson na tagig lang? Dahil kay Cayetano. Gusto niya lang makulong si Cayetano. Okay. Ngayon, eto po yung nakakatakot. Narinig ko kanina, hindi ko na lang makita ulit sa isang radio interview ni Lacson. Kasi sinasabi niya, pinopromote niya na 3 yung bagman ni Alan Cayetano, ang dal-dal-dal-dal niya. Yung pala, meron siyang, parang ganun yung mga promotion ni Lacson. Inahanap ko ngayon, wala na . Kaya sinearch na lang natin kung totoo ba yun. Baka AI lang yun. Totoo pala. Ito po ang sinabi ni Lacson. Kinumpirma ni Senator Pampilo Lacson na pinag-iisipan na niya, yung kinakalap niya po, sabi kasi ni Lacson, kahapon pa Sabado, ngayon hindi raw niya tatantanan. Yung weekends niya ay tuloy-tuloy po yung pag-follow up nila sa lead. Ibig sabihin, personal na po na si Lacson ang nag-iimbestiga. Dati niya nang ginawa yan, di ba? Tapos isinalang niya sa Blue Ribbon, di ba? Yung BGC Boys. Walang problema dyan. Okay na okay kami riyan. Basta wag lang tagig. Kasi obvious naman, Philippine senators kayo, hindi naman kayo mga tagig senators. 1,200 po tayo mga kapatid. Paalala lang po natin ang ating pong likers ay 200 lang po. Teka lang po muna at baka may nakakalimutan po tayo. Sino ba to nagpakape? May nagpakape pala kanina. Teka lang, hanapin lang natin. At mahirap yan. Baka magtampo yan, nagpakape na yan. Si Chang Kabuto, thank you very much Chang Kabuto sa 25 pesos na pangkape. Habang buhay. Kami sa'yo'y naghihintay. Lipat ko para pag nakikita ko yung comment nyo, Tagalog. Mag-likes po kayo. 1,200 tayo, 200 lang. Mag-likes po kayo. 1,200 tayo, 200. Okay, ano po yung latest dyan? Ito po ang latest. Sabi po ni Senator Lacson, pinag-iisipan niya, idediretso na sa Office of the Ombudsman yung mga nakalap at bineberipikang ebidensya laban kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Bakit po? Yan po ang tanong namin. Bakit po ninyo idediretso sa Ombudsman? Kayo po ay senador. At hindi po kayo basta senador. Member po kayo ng Blue Ribbon Committee. At hindi po kayo basta simpleng member ng Blue Ribbon Committee. Kayo po ay Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee. Bakit ayaw nyo pong sa Senado mag-imbestiga? Bakit po idediretso nyo yung mga nakalap nyong ebidensya sa Ombudsman?
Unfair po yan sa taong bayan kasi po kayo po ay hinalal, no? Kayo po ay hinalal ng tao para po mapanood namin kung ano man yung investigasyon na gagawin ninyo. Bakit po kayo takot na mag-imbestiga sa Senado? Nakakadala na po kasi dito po sa Ombudsman, hindi po namin alam kung paano po sila nag-iimbestiga, hindi po namin nakikita. Yung transparency po nawawala. Yan po yung papanato. Pinapakita nyo dapat na yung mga pag-imbestiga, yung mga pinakukulong ninyo ay totoong may kasalanan. Bakit po dediretso kayo kagad sa Ombudsman? Tauhan po ba kayo? Ang tanong, Senator Lacson, kayo po ba ay investigador ng Ombudsman? Kayo po ba ay tauhan ng Ombudsman? Bakit po yung kinakalap po ninyong mga ebidensya, diretso po sa Ombudsman? Yan po bang ginagawa ninyo na pangangalap ay hindi po kayo gumamit ng Senado? Yan po ba ay sarili nyo lang gasto, sarili nyo lang kagustuhan? Kasi po kung gusto nyo palang magsarili, sayang po kasi yung binoto naming senador. Inuokupahan nyo pa po yung pangalawang pinakamataas na posisyon sa Blue Ribbon. At marami po nagsasabi, si Lacson din pala nagsabi, si Cayetano din po ang nagsabi, natuta nyo lang si Erwin Tulfo, yung chairman. Ang tanong po namin sa inyo, bakit po nyo idediretso dun? Sa Ombudsman, hindi naman po kayo tauhan ng Ombudsman. Kayo po ay senador. Kayo po ay member ng Blue Ribbon Committee. Kayo po ay vice chairman ng Blue Ribbon Committee. Bakit ayaw nyo po? Takot po ba kayo na makompronta ng mga pinagbibintangan ninyo yung mga testigo? Yun po kasi yun, di ba? Makompronta naman sila ng mga testigo. Kasi po, matindi yung gusto nyong isampa kay Cayetano Plunder. Hindi po kami tamang hinala. Talagang yun ang nakikita namin. Dahil may impeachment, kitang-kita po namin yung papel ni Marcoleta na wala sa impeachment. Alam niyo po, magkasintapang si Cayetano at si Marcoleta. Ang wala kay Cayetano, yung mambalatuba, kaya ni Marcoleta yun Kaya niyang barahin yung mga sila Ligutan, yan sila Lorna Kapunan. Rereglahin kay ano yan. Rereglahin po yan kay Marcoleta. Yan po si Luistro. Hindi lang po laway mamumuo dyan. Pati po madilim na leki-leki.